Mimay, sige na. Payagan mo na akong manligaw. Muling pakiusap ni Eduardo sa araw na iyon. Bumuntong hininga si Mimay at tiningnan ang bulaklak at regalong hawak ni Eduardo. Hindi ba sabi ko na sa'yong hindi ako nagpapaligaw? Iba na lang ang ligawan mo. Isa pa, wag mo na akong puntahan dito sa eskwelahan. Ayaw kong nakikita ng mga estudyante ko itong ginagawa mo. Pero Mimay, mahal kita, sabi pa ni Eduardo. Natigilan si Mimay sa pag-aayos ng gamit niya. Uwian na at wala na ang mga bata. Engineer si Eduardo at botong-boto ang mga magulang ni Mimay sa lalaki. Yun nga lang, wala talagang balak makipagrelasyon si Mimay sa kahit na sino. May bahagi kay Mimay na naniniwala siyang mahal siya ni Eduardo. Hindi naman mahirap mahalin ang lalaki, pero hindi niya lang talaga makita ang sarili niya sa kahit anong relasyon. Pakiramdam niya ay hindi siya magiging mabuting asawa. Nagkaroon si Mimay ng cervical cancer. Awa ng Diyos ay gumaling naman siya. Yun nga lang, hindi na kayang magkaanak ni Mimay. Iyon ang nararamdaman niyang kulang sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya magiging mabuting asawa kung hindi rin lang siya magiging mabuting ina. Umiling si Mimay. Sa iba mo na lang ibuhos ang pagmamahal mo, Eduardo. Hindi ko kailangan yan. 37 years old na ako at wala na sa isip ko ang mag-asawa o magkapamilya. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Eduardo. Pero, hinintay kita, Mimay. Hindi ko naman sinabi sa'yong maghintay ka. Una pa lang, sinabi ko na sa'yong wala kang mapapala sa akin at hindi mo mababago ang isip ko. Marami akong pangarap. Hindi ako tumitigil sa pangangarap. Pero hindi kasama ron ang pakikipagrelasyon sa kahit na sino. Sana maintindihan mo yon, paliwanag ni Mimay sa lalaki. Aalis na sana si Mimay pero muling nagsalita si Eduardo. Ang tigas talaga ng puso mo. Muling humarap si Mimay kay Eduardo at malungkot na ngumiti. Kung alam mo lang ang nararamdaman at iniisip ko, baka katulad mo, maging matigas din ang puso mo. Malungkot na umuwi si Mimay. Malapit lang naman ang paaralan kung saan siya nagtuturo kaya naglakad na lang siya. Hindi naman niya talaga gustong saktan si Eduardo. Marami lang talaga siyang takot sa buhay. Naghiwalay ang mga magulang niya. Naiwan siya ng mag-isa. Bumalik man ang mga ito sa kanya ay pakiramdam ni Mimay. Hindi pa rin buo ang pagkatao niya. Iyon ang ayaw ni Mimay mangyari sa kanya. Para sa kanya, kasunod ng pagmamahal ang kabiguan. Kumunot ang noo ni Mimay nang may marinig siyang iyak ng bata. Pagpasok niya, nakita ni Mimay ang kanyang amang may dalang bata. Kanino po ang batang yan? Tanong ni Mimay sa kanyang ama. Ipapaampun daw. Naisip kita. Sabi mo, wala kang balak mag-asawa at magkapamilya. Pero nag-aalala ako, anak. Hindi ka rin naman magkakaroon ng anak. Gusto kong may kasama ka sa buhay. Gusto mo ba siyang ampunin? Tanong ng kanyang ama. Kinagat ni Mimay ang pang-ibabang labi. Ipapaampun po? Saka, bakit daw po? Apo to ng malayong pinsan ng kumpare ko. Iniwan ng nanay, tapos lasenggero pa ang tatay. Kawawa naman. Walang mag-aalaga kaya kinuha ko na. Wika naman ng kanyang ama. Ipapaampun niyo po sa akin? Hindi naman po ako marunong mag-alaga ng bata. Natatarantang sabi pa nga ni Mimay. Mahilig siya sa mga bata kaya nga napili niya rin ang propesyon na pagiging guro. Gayunpaman ay hindi naman siya marunong kapag usapang baby na. Nakangiting ibinigay sa kanya ang sanggol. Hawakan mo na. Dahan-dahan lang. Ang lakas ng tibok ng puso ni Mimay. Pakiramdam niya ay mabibitiwan niya ang maliit na batang nasa braso niya. Pero nang tuluyan niyang makita ang bata ay parang may humaplos sa puso niya. Unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Ano pong pangalan niya? Wala pa. Ni pangalan, hindi na nabigyan. Ikaw nang magpangalan. Irirehistro ko na lang sa amin ng mama mo para madali. Kasi kasal pa naman kami. Pero ikaw nang magpapalaki. Anong ipapangalan mo? Napangiti si Mimay. Vanji po.
Gusto ko pong Vanji ang ipangalan sa kanya. Simula ng araw na yon, nagbago ang takbo ng buhay ni Mimay. Sabi niya sa sarili, hindi niya kayang ma-in love. Pero unang kita niya palang kay Vanji ay mahal niya na kaagad ang bata. Mas nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. Sa bawat desisyong ginagawa niya ay palaging kasama si Vanji. Para sa kanya, si Vanji ang naging kulay sa madilim niyang mundo. Mama, totoo po ba? Ampun po ba ako? Tanong ni Vanji sa kanya nang minsang umuwi ito habang umiiyak. Kumunot ang noo ni Mimay. Saan mo naman narinig yan? Mas lalong umiyak si Vanji. Sabi po ng kaklase ko, ampun lang ako. Wala akong papa. Hindi ko po ikaw kamuka. Maputi po ikaw mama. Brown po ako. Parang dinurog ang puso ni Mimay habang pinagmamasdan ang batang inaaruga. Matagal nang hinanda ni Mimay ang sarili. Lumalaki na si Vanji kaya alam niyang magtatanong na ito. At hindi na rin naman mapipigilan ang pagkakaroon ni Vanji ng muwang sa paligid nito. Maaapektuhan sa sinasabi ng iba tungkol dito. Halika anak, umupo ka muna. Mag-usap tayo ha. Gusto ko, makinig kang mabuti kay mama. Ilang sandali pa ay unti-unti na rin kumalma si Vanji. Mama, ayaw ko pong maging ampon. Hinawakan agad ni Mimay ang kamay ng anak niya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng ampon? Tumango si Vanji at muli na namang tumulo ang mga luha. Opo, ang anak, hindi po galing sa baby tummy ni mama. Itinapon po ako ng totoong mama at papa kasi pangit po ako. Ayaw nila sa akin. Anak, pasensya ka na. Dinago sa'yo ni mama ang totoo. Pero may balak naman akong sabihin sa'yo. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat kapag malaki ka na. Ang gusto ko lang malaman mo, mahal na mahal kita. Hindi ka man ang galing sa akin. Para sa akin, tunay kitang anak. Nasaan po ang tunay kong mama at papa? Bakit iniwan po nila ako? Inosenteng tanong ni Vanji. Gaya nga ng sabi ko, sasabihin ko sa'yo kapag malaki ka na. Normal lang ang maging malungkot nang malaman na ipinamigay ka. Pero anak, inisip lang din nilang ikabubuti mo. Isa pa, simula nang dumating ka sa buhay ko, parang ikaw ang naging guardian angel ko. Hinaplos ni Mimay ang mukha ni Vanji. Guardian angel? Tanong ng bata sa kanya. Oo, kahit makulit ka, kahit minsan pasaway ka, palagi mo kong pinapasaya. Sino ba naman ako para hindi ka mahalin ng sobra? Matalino ka, behave sa school, magalang kang bata, at ibinigay ka sa akin ng Diyos anak. Huwag mong iisiping itinapon o ipinamigay ka dahil pangit ka. Napakaganda mo kaya. Hindi ko kayang makabuo ng baby tapos ikaw, wala kang mama. Pinagtagpo tayo para punan ang pagkukulang na yon. Isipin mo na lang na tayo ang para sa isa't isa. Iyon ang nararamdaman ni Mimay. Ni minsan, hindi niya itinuring na iba sa kanya si Vanji. Kahit hindi ito galing sa kanya, pakiramdam niya ay dugot laman niya pa rin ito. Halika na, magbihis ka na. Darating na ang mga pinsan mo galing sa Maynila. Dapat maganda rin ang anak ko. Napangiti si Vanji at tumango-tango. Pagkatapos asikasuhin ni Mimay si Vanji ay naghanda na siya sa pagluluto. Katulong ang mga kasambahay. 5 hanggang 6 na beses lang sa isang taon bumisita ang mga pinsan at pamangkin niya. Kaya todo handa talaga siya kapag darating ang mga ito. Mamimay, nandyan na po sila. Imporma sa kanya ng isang kasambahay. Talaga? Tawagin mo na si Vanji. Sabihin mo, sasalubungin na namin ang mga pinsan niya. Sumunod naman agad sa utos ang kasambahay ni Mimay. Ilang sandali pa ay dumating na ang anak niyang sobrang excited. Hindi napigilan ni Mimay na mahinang tumawa. Oh, excited ka na bang makilala ang mga pinsan mo? Opo, mama. Sabay silang lumabas at ilang sandali pa ay bumaba na sa van ang mga kamag-anak ni Mimay. Oh my God! Nice to see you, Mimay. Salubong agad ng pinsan niyang si Matilda. Niyakap agad ni Mimay ang pinsan. Kumusta ka? Kumusta ang biyahe? Naibit kami ng traffic pero safe naman kaming nakauwi. Anyway, sino tong batang to? Ito ba yung sinasabi ni Papa na ampon?
Pinutol agad ni Mimay ang anumang sasabihin ni Matilda. Mabuti pa, doon na tayo sa loob, handa ng pagkain. Pumasok naman ang mga kamag-anak ni Mimay. Napangiti si Mimay nang makita si Vanji na lumalapit sa mga pamangkin niya. Bibo ang kanyang anak. Hangad ni Mimay na makasundo ng mga pamangkin si Vanji. Pinakamahirap sa batang si Vanji ang makisiksik sa mundong hindi naman talaga sa kanya. Iyon ang pinaramdam ng totoong pamangkin ng mama Mimay niya. Noong una ay gusto ni Vanji na makasalamuha sa mga ito dahil may bahagi sa kanyang dapat niyang mahalin din ang mga taong mahal din ng taong nag-aruga sa kanya. Pero hindi pinahihintulutan ng mga ito si Vanji. Kapag wala ang mama Mimay niya ay palagi siyang inaaway ng mga ito. Ang mga tita niya ay para siyang aso kung ituring, lalo na kapag darating ang mga ito sa mansyon mula sa Maynila. Katulad na lang kapag nasa hapagkainan. Hindi na napapansin si Vanji ni Mimay. Kasambahay na lang ang nag-aabot ng pagkain kay Vanji at sa isang sulok na lang siya kumakain. Hindi iyon ipinaalam ni Vanji sa kanyang ina. Ayaw niya namang sirain ang tingin nito sa mga totoong kamag-anak. Hanggang lumaki siya at tumungtong sa high school, ganoon pa rin ang trato ng mga pinsan niya. Para walang gulo, si Vanji na lang ang kusang umiiwas kapag dumarating ang mga ito. Ikaw pala yan, Vanji! Bati na nagpapataya ng weteng na si Aling Lourdes nang makasalubong siya. Tipid na ngumiti si Vanji. Magandang hapon po, Aling Lourdes. Ay mukhang galing ka pala sa school ano? Uuwi ka na ba? Nandiyan na pala yung mga totoong pamangkin ng mama mo. Binisita si ma'am. Nakita ko. Ang sososyal at ang gaganda ng kutis. Halatang laking Maynila talaga. Papuri pa ni Aling Lourdes. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Vanji. Pauwi na sana siya pero nang marinig iyon ay parang ayaw niya nang ihakbang ang mga paa. Tulala lang si Vanji sa waiting shed. Hindi niya alam kung uuwi ba siya o hindi. Kahit umuwi naman siya doon ay siguradong babaliwalain lamang siya ng mga ito. Vanji! Tawag sa kanya ni Michael nang naabutan siya sa waiting shed. Ikaw pala yan, Michael. Si Michael ang schoolmate niyang may gusto sa kanya. Ayaw lang ni Vanji kay Michael. Alam niya kasing matinik ito sa mga babae. Uuwi ka na? Date muna tayo sa bayan. Alok ng binata sa kanya. Kumunot ang noo ng kaibigan ni Michael. Ha? Di ba may laro tayo ng basketball sa... Tinakpan agad ni Michael ang bibig ng kaibigan at ngumiti kay Vanji. Ano? Gusto mo ba? Sandali namang nag-isip ang dalaga. Hindi niya type si Michael dahil sa imahe nito sa mga babae. Gayunpaman, gusto niyang magdahilan para hindi agad umuwi. Ayaw niyang makasalamuha ang mga kamag-anak ng mama Mimay niya. Sige, ikaw ang bahala pero hanggang alas 5 lang. Hindi ako pwedeng gabihin. Ngiti-ngiti si Michael at lumapit agad sa kanya. Akin na yung bag mo. Ako nang magbubuhat. Napapitlag si Vanji at agad na umiwas sa hawak ni Michael. Hindi ako sanay. Sorry. Ngumisi lang si Michael. Okay lang yan. Masasanay ka rin. Pagkatapos umalis ng mga kaibigan ni Michael ay sumakay sila ng tricycle. Kabado si Vanji. Pero ano bang dapat niyang ipag-alala? Mas mainam na sigurong kasama niya si Michael kaysa sa mga kamag-anak ng nanay niya. At least kay Michael, halatang gusto siyang kasama. Katulad ng gustong mangyari ni Michael ay nanood sila ng sine. Maayos naman si Vanji sa kalagitnaan ng pananood nang biglang ilapit ni Michael ang mukha nito sa pisngi niya. Mabilis siyang lumayo kay Michael. Anong ginagawa mo? Ano pa ba? Gusto kong halikan ka. Hindi ko gustong ginagawa mo, Michael. Alam mo naman kung sino ko, di ba? Bakit sumama ka pa sa akin kung hindi mo pala gusto? Naiinis na tanong ni Michael sa kanya. Bigla na lang hinawakan ni Michael ang legs ni Vanji. Kaya naman, nagmamadali siyang lumabas ng sinehan. Hindi niya namalayang sinundan pala siya ni Michael. Ano ba? Bakit mo ba ako iniwan doon? Bitiwan mo nga ako, Michael. Bakit ba pakipot ka? Bibigay ka na nga, oh. Takot na takot si Vanji. Hindi niya na alam ang gagawin. Mabuti na lang at may humila sa kanya palayo kay Michael.
Anong problema? Maangas na tanong ng lalaking humila kay Vanji. Huwag ka ngang mangialam, problema namin to ng girlfriend ko. Naiinis na sabi ni Michael. Tumingin naman ang lalaki kay Vanji. Boyfriend mo ba to? Umiling agad si Vanji. Kitang-kita niya ang inis sa mukha ni Michael. Wala itong ibang nagawa kundi ang umalis at iwanan siya. Okay ka lang ba, miss? Anong ginagawa sa'yo ng gagong yon? Tanong ng lalaki. Okay lang ako, salamat. Leo ang pangalan ko. High school student ka pa lang? Hindi ka dapat sumasama sa mga ganon. Halika na, ihahatid na kita. Alok ni Leo sa kanya. Pumayag na lang si Vanji. Mukha namang mapagkakatiwalaan si Leo. Nalaman niyang sa kabilang village pala ito nakatira. Nasa college na at nag-aaral ng criminology. Salamat, hanggang dyan mo na lang ako sa kanto ihatid. Napatingin sa kanya si Leo. Sigurado ka ba? Magdidilim na. Oo, ayos lang. Salamat ulit ha. Mag-ingat ka ha. Mag-aral ka na lang ng mabuti kaysa nakikipag-date ka kung kani-kanino. Nahihiyang tumango si Vanji. Ilang sandali pa ay bumaba na rin siya. Hinintay niyang makaalis muna si Leo bago naglakad papunta sa bahay nila. Naglalakad pa lang si Vanji pa uwi ay kinakabahan na siya agad. Nasa gate pa lang, nakita niya ang mama Mimay niya, nag-aabang sa may gate. Nang makita si Vanji ay agad itong tumakbo papalapit sa kanya. Pumasok tayo sa loob, Vanji. Mag-usap tayo mamaya. Hindi ko gusto ang ginawa mong to. Sa ngayon, harapin mo muna ang mga bisita. Seryosong sabi ng mama Mimay niya. Kinakabahang sumunod si Vanji sa kanyang ina. Hindi niya alam kung sinong tinutukoy na bisita nito. Wala na naman doon ang van ng mga bisita. Kaya sino pa kaya ang pwede niyang bisita? Pagpasok ni Vanji ay sumalubong sa kanyang isang matandang lalaki na halos kasing edad ng mama niya. May dalawa ring binatilyo na parang mas matanda kay Vanji ang nandoon. Pinagmasdan ng dalaga ang suot ng mga ito. Halatang luma at pudpud na ang mga tsinelas. Sino po sila, mama? Tanong ni Vanji. Bumuntong hininga si Mimay. Bumati ka muna sa kanila. Magandang gabi po. Ako po si Vanji. Nanlaki ang mga mata ni Vanji nang bigla na lang umiyak sa harap niya ang matandang lalaki. Ikaw na pala yan. Kay ganda mong dalaga. Napatingin si Vanji sa kanyang ina. Huminga ng malalim si Mimay. Siya si Nicolas. Siya ang tunay mong tatay. Sila naman sina Lando at Sendo. Mga kapatid mo sila sa ama. Humigpit ang hawak ni Vanji sa mga gamit niya. Hindi siya handang makilala kahit na sino sa mga magulang niya. Para sa kanya, matagal nang patay ang mga ito. Mama, bakit sila nandito? Anak, kumusta ka na? Tanong naman ng tatay niya at akmang lalapit sa kanya. Huwag mo akong hahawakan. Tuluyang sumabog ang luha ni Vanji. Tumakbo siya agad paakyat ng kwarto. Nagkulong siya roon at umiyak ng umiyak. Gulong-gulo ang utak niya. Ni hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Bakit nandun ang tatay at mga kapatid niya? Ibabalik na ba siya ng mama Mimay niya? Napagtanto na ba nito na mali ang pag-ampun sa kanya? Ilang sandali pa ay kinatok ni Mimay ang pinto ng kwarto. Anak, buksan mo tong pinto. Mag-usap tayo. Marahang tumayo si Vanji at binuksan iyon. Anak, bakit mo ginawa yun? Hindi ka dapat umalis. Gusto kang kausapin ang totoo mong tatay at mga kapatid mo. Sa sobrang takot na nararamdaman ay lumuhod si Vanji sa harap ng mama niya. Mama, please, wag niyo po akong ibalik. Sorry, promise, hindi na po ako magiging pasaway. Lagi po akong susunod sa utos niyo. Hindi na ako gagabihin ng uwi. Hindi na ako aalis nang hindi nagpapaalam.
Sorry po. Huwag niyo po akong ibalik sa kanila. Diyos ko anak, ano bang sinasabi mo? Hindi kita ibabalik. Anak kita, kaya bakit kita ibabalik? Huwag kang magmakaawa ng ganyan. Nadudurog ang puso ko. Wika naman ni Mimay. Hindi napigilan ni Vanji ang humikbi. Mahal na mahal niya ang mama niya. Ni minsan, hindi niya naramdaman na kulang siya dahil sa buong pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Sinapo ni Mimay ang mukha ng anak. Ito ang tatandaan mo ha, kahit anong mangyari, anak kita. Hindi naman sila nandito para kunin ka. Hindi ka nila kukunin sa akin at hindi rin naman ako papayag. Nandito lang sila kasi humihingi ng tulong ang tatay at mga kapatid mo. Pero sana, kahit kontento ka na sa akin, huwag mo pa rin saraduhan ang puso mo sa kanila. Masamang magtanim ng sama ng loob. Tumango-tango si Vanji. Alam niya ang bagay na iyon. Palaging turo sa kanya ng kanyang ina na hindi magandang alagaan ang galit na nararamdaman sa kapwa. Pinunasan ni Mimay ang luha ni Vanji at hinalikan ng noon nito. Mahal na mahal kita anak. Sa lahat, ikaw ang pinakamahalaga. Palagi mo yung tatandaan. Simula ng araw na yon ay napagtanto ni Vanji kung gaano siya kamahal ng kanyang ina. Hindi sila magkadugo pero pakiramdam niya ay hindi kayang mabuhay ng isa kapag nawala ang isa. Hindi siya nanggaling sa matres ng mama niya pero pakiramdam niya ay totoo siyang anak at pinakamaswerteng tao sa mundo. Mabilis na lumipas ang mga taon. Naging magkasintahan si Leo at Vanji. May maayos na rin silang trabaho kaya napagpasya nilang lumagay na sa tahimik. Mama naman, bakit ka umiiyak? Tanong ni Vanji sa kanyang ina. Pinunasan ni Mimay ang mga tumulong luha. Masaya lang ako. Talaga bang ikakasal na ang nag-iisa kong anak? Pinagmasdan ni Vanji ang mama Mimay niya. Halata na ang katandaan nito pero maganda pa rin. Nakikita na rin ang mga puting buhok nito pero nakaayos. Partikular para sa mahalagang araw ni Vanji. Opo, nag-aalala pa rin po ba kayo? Mabuting tao naman si Leo. Bagay naman po kami, di ba? Sundalo siya, tapos teacher naman ako. Nakangiting sabi ni Vanji sa kanyang ina. Talagang naghanap ka ng sundalo. Panatag naman akong si Leo ang mapapangasawa mo. Alam ko kung gaano siya kabuting lalaki. Sa ilang taon ninyong magkasintahan, alam kong puro ang pagmamahal niya sa'yo. Kahit ayaw ko, ginawa ka pa rin niyang hintayin. Niligtas lang noon ni Leo si Vanji mula kay Michael, pero hindi niya inaasahang magiging asawa niya pala. Tadhana na rin siguro ang kumilos para sa kanila. Tanda ko pa nga mama, ang sungit mo nga sa kanya palagi. Kapag kaharap ka niya, nawawala yung tapang niya. Kasi naman anak, pakiramdam ko lang naman na ngayong may minamahal ka na. Baka iwanan mo ako. Hinawakan ni Vanji ang kamay ng kanyang ina. Mama, nangako po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Pumayag naman po si Leo na sa inyo pa rin kami titira. Siyempre, hindi ko naman kayo kayang mawala sa akin. May pagkakataon na pag wala si Leo sa bahay dahil nasa trabaho. Isa pa, gusto ko pong matikman din ng mga magiging anak namin ang pag-aaruga at pagmamahal mo. Napangiti si Mimay at niyakap siya. Matanda na ang mama niya kaya naiintindihan ni Vanji kung bakit mas marami ang takot nito. Kahit naman siya mismo ay takot ring maiwan. Lumipas ang mga buwan, mga taon at patuloy pa rin silang magkasamang mag-ina. Kahit matanda na si Mimay, parang magic na lumalakas ito kapag inaalagaan ang dalawa niyang mga apo. Napakaswerte talaga ni Vanji sa kanyang ina. Tita, matanda na kayo. Mahina na rin. Kaya mas maganda ngayon pa lang. Ipamana mo na sa mga pamangkin mo yung mga kayamanan mo. Mungkahi ni Carlita, isa sa mga totoong pamangkin ni Mimay. Kauuwi lang ni Vanji mula sa eskwelahan noon. Kaya pala may sasakyan sa bakuran nila.
Bumisita pala ang mga totoong pamangkin ng mama niya. Anong mahina? Malakas pa ako. Kita mo nga, naaalagaan ko pang mga apo ko. Kung wala kayong magandang sasabihin, Carlita at Marilu, mabuti pang umuwi na lang kayo sa Maynila. Mahinahong wika ni Mimay, may halong pagtatampo sa boses ng matanda. Pero tita, baka mahirapan na po kaming asikasuhin ang mga ipapamana nyo sa amin. May balak din kasi kami ni Ate Carlita na pumunta sa States. Maarteng sabi ni Marilu. Bakit ba mapilit kayo? Ayoko nga. Hindi nyo ako mapapapirma sa kahit na ano. Malakas pa ako. Naiinis na sabi ni Mimay sa mga totoong pamangkin. Napairap si Carlita. But eventually, manghihina rin kayo. Tingnan nyo, lumalaki na ang mga batang yan. Well, in fact, hindi nyo naman talaga sila apo in the first place. Kasal na si Vanji pero nandito pa rin. Inaabuso niya ang kabaitan nyo. Tita Mimay, pati mga anak niyang mga sampid lang naman, pinapaalaga pa sa inyo. Hindi na napigilan ni Vanji ang pumasok at makialam. Carlita, para ipaalam ko sa inyo, si Mama ang gustong manatili kami dito. Hindi ko inaabuso si Mama. Kung inaalagaan niya man ang mga anak ko, yun ay dahil mahal niya kami. Oo, sampid lang kami. Hindi niya kami tunay na kadugo. Pero wala kayong karapatang pagsalita ng ganyan ng mga anak ko. Ang sabihin mo, pinag-iinteresan mo lang ang mga ari-arian ni tita. Gold digger ka kasi. Sip-sip ka na nga simula bata pa. Pati mga anak mo tinuruan mo pang maging manggagamit. Panglalait naman ni Marilu. Napailing si Vanji. Pinag-iinteresan ko? Sino bang atat na atat makuha ang mana? Hindi ba't kayo? Ni minsan, hindi ako naghangad ng kahit na anong mula kay Mama. Utang na loob ko sa kanya kung bakit ako teacher ngayon. Pero para malinawan kayo kahit hindi naman kailangan, kami ng mag-asawa ko ang kumakayod para sustentuhan ang mga pangangailangan ng anak namin. Hindi si Mama, hindi ang kahit na sino. Tahimik lamang si Vanji noon. Walang imik dahil lagi niyang tinatatak sa utak niyang ampun lamang siya. Tinanggap lang niya noon ang lahat ng masasamang salitang lumalabas sa mga totoong kamag-anak ni Mimay. Gayunpaman, ibang usapan na kapag ang mga anak niya ang inaagrabyado. Diyos ko, wag na kayong mag-away. Buo na ang desisyon ko. Carlita at Marilu, huwag ninyong silipin ang mga ari-arian ko. Ako ang masusunod, kaya huwag na huwag ninyo akong didiktahan. Wika ni Mimay. Wala nang nagawa si Carlita at Marilu kung hindi ang umalis. Bumuntong hininga si Vanji. Binaba niya ang mga gamit at binuhat ang mga anak niya. Sorry po Mama. Inaway ko ang mga pamangkin niyo. Hindi ko po talaga kayang marinig ang sinasabi niya tungkol sa mga bata. Naiintindihan ko anak. Ganyan din ang nararamdaman ko kapag may masamang sinasabi ang mga tao tungkol sa'yo. Ina ka na nga talaga. Tipid na ngumiti si Vanji. Naging mabuti siyang ina dahil naging mabuting ina rin sa kanya si Mimay. Hindi niya magagawa iyon kung hindi siya inaruga ng mama niya. Pagkatapos gumawa ng lesson plan at mapatulog ang mga anak, ay sakalang si Vanji nakipag-usap ng maayos sa asawang si Leo sa pamamagitan ng video call. Kumusta ka? Inaaway ka pa ba ng mga pamangkin ni Mama? Uuwi ako agad. Kung nandyan lang ako, sana na ipagtanggol kita. Nag-aalala ko sa iyo, Vanji. Sabi ni Leo mula sa kabilang linya. Natawa naman si Vanji. Ano ka ba? Okay lang kami. Huwag mo kami masyadong alalahanin. Hindi na ako nagpapaapi katulad ng dati. Huminga ng malalim si Leo. Sa susunod na buwan, uuwi na ako. Bakasyon na namin. Namimiss na kita ng sobra. Namimiss ko kayo ng mga bata. Miss na miss ka na rin namin. Medyo nagbabawas na nga ako ng timbang so sexy na ako. Nakita mo ba yung pinansa ko sa yung pictures? Hindi napigilan ni Vanji ang matawa sa sinabi niya. Gusto niya talagang inaasar ang kanyang asawa. Palagi kasi itong seryoso.
Si Vanji talaga ang may kakayahang pumikon kay Leo. Mag-iingat ka dyan ha. Inumin mo yung mga vitamins na pinabaon ko sa'yo. Kung kaya, kumain ka na rin ng tama sa oras. Oo, lagi kong sinusunod ang bilin mo. Nakangiting wika ni Leo. Pagkatapos ng tawag ay huminga ng malalim si Vanji. Mayroon man siyang problema ay ayaw niyang sabihin sa kanyang asawa. Iniisip niya lagi na marami naman ang nagmamahal sa kanya. Nandoon ang nanay, ang asawa at mga anak niya. Kaya hindi niya pinapansin ang mga kamag-anak na puro hindi magaganda ang sinasabi. Lumipas ang mga buwan ay hindi na naman nangulit ang mga totoong pamangkin ni Mimay. Mabuti na rin iyon. Ayaw rin ni Vanji na ginugulo ng mga ito ang mama niya. Hindi na namumroblema si Vanji sa mga ito. Nasa maliit na mall silang mag-iina para mamili ng mga gamit sa school. Malapit nang magbukas ang panibagong school year. Abala si Vanji kaya last minute na niyang naipamili ang mga anak. Pwede naman niyang ipagawa iyon sa kasambahay nila pero gusto niyang kasama ang mga anak niya sa pamimili. Oh, ikaw pala yan, Giselle. Nakangiting bati ni Vanji sa cashier sa counter. Anak si Giselle ni Aling Lourdes. Halos kasing edad rin ni Vanji. Hindi nakapagtapos dahil maagang nagbuntis. Gayunpaman, masaya si Vanjing makita si Giselle na may maayos na trabaho. Oh, Vanji, namili ka pala para sa mga anak mo? Oo, siksikan na nga, pero hindi ko naman hahayaang walang gamit sa school ang mga anak ko. Tumawa si Giselle. Sana inutos nyo na lang sa mga kasambahay nyo o kaya pinasama mo na lang kay Ma'am Mimay. Tutal, sa kanya rin naman galing ang perang ginagamit mo sa mga anak mo. Swerte talaga ng mga anak mo, Vanji. Pati sila, naulan na ng kayamanan ng matanda. Sana, mga anak ko din. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Vanji. Hindi niya alam kung kailan naging ganoon ang tingin ng mga tao sa pamilya niya. Hindi siya natutuwa na pakinggan ang lahat ng yon. Para bang sa paningin ng mga ito, para silang mga linta ng anak niyang kapit ng kapit sa mamamimay niya. Handang ubusin ang mayroon ito. Giselle, sa susunod, huwag kang magsalita ng ganyan. Oo, sa mansyon kami tumitira. Hindi kami bumukod dahil yun ang gusto ni Mama. Pero wag niyo sanang isiping pinasalo ko ang lahat ng responsibilidad ng mga anak ko kay Mama. Mahinahong paliwanag ni Vanji kahit ang totoo ay gusto niya ng sumabog. Kahit gusto niyang magalit ay pinigilan niya ang sarili niya. Pilit niyang kinalimutan ang pangyayaring iyon. Masama ang loob niya. Parang kahit anong gawin ni Vanji ay iyon pa rin ang tingin ng mga tao. Kahit may sasakyan at driver ang mama Mimay niya ay hindi na siya nagpahatid. Nag-alala si Mimay na baka kahit paggamit ng sasakyan ay malagyan pa ng issue. Vanji? Ilang sandali pa ay tumawag sa kanya. Napalingon si Vanji sa sasakyan na tumigil sa harap niya. George, anong ginagawa niyo dyan sa initan? Halina kayo, sumabay na kayo sa akin. Alok ni George sa kanila. Tinanggap naman ni Vanji ang alok nito. Marami siyang dala at mahihirapan siyang sumakay sa tricycle. Isa pa ay kamag-anak ni George si Leo, kaya magaan ang loob niyang sumabay dito. Bumaba ka na pala ng barko. Kailan ka pa dumating? Dito lang, may ipon naman na kami ng asawa ko. Hindi muna ako sasakay at gusto na naming magkaanak. Parang ako tong nape-pressure siya yung magbubuntis. Ngayon nga pupuntahan ko sa salon at nagpasalon kaya wala pa sa bahay. Baka raw hindi kami magkaanak dahil hindi raw ako nag-aagandahan sa kanya. Tumatawang biro ni George. Tumawa rin si Vanji. Nakita niya na si Telma sa personal. Talagang makulit ang babaeng yon. Puro kalokohan pa nga ang ginawa sa bridal shower nang naimbitahan si Vanji. Hayaan mo na si Telma. Iba rin kasi kapag may anak, George. Siyempre, seaman ka, malayo sa kanya. Kung may anak kayo, at least, hindi niya mararamdamang nag-iisa siya. Tingnan mo nga tong asawa ko, nakadalawa na kaagad. Kumusta na nga pala si Leo? Kailan uuwi ang pinsan kong yon? Tanong ni George sa kanya. Nako, sa susunod na linggo na.
Nakangiting sagot ni Vanji. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa mansyon. Gusto man ni Vanji na imbitahan si George at pakainin sa loob bilang pasasalamat ay hindi niya ginawa. Pupuntahan pa naman ni George si Telma kaya nagpasalamat na lang siya sa pagtulong nito sa kanilang mag-iina. "Sinong naghatid sa iyo, anak?" tanong ni Mimay. "Si George po, yung pinsan ni Leo, mama." "Ah, yung loko-lokong groomsman ng asawa mo sa kasal ninyo?" Hindi napigilang tumawa ni Vanji. Abay din kasi sina George at Telma sa kasal nila. Binata pa noon si George at ito ang nakasalo ng garter sa ceremony. Nang ihagis na ni Vanji ang bulaklak niya ay bigla ba namang inagaw ni George at ibinigay kay Telma na nililigawan pa lang nito ng mga panahong iyon. Kaya kahit papaano, malapit sa kanyang mag-asawa. "Ang mama ko talaga, ang talas pa ng memorya kahit matanda na." Nakangiting wika ni Vanji. Nang lalambing na niyakap siya ni Mimay sa braso. "Inaalagaan mo ko ng mabuti kaya ang lakas-lakas ko. Huwag mo kong iiwanan, anak." "Promise po, mama, hindi ko kayo iiwanan." Pagkatapos nilang kumain ng hapunan ay inayos ni Vanji ang mga gagamitin ng kanyang anak. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang nanay niya. Nagpumilit ang matanda na tumulong sa pag-aayos ng mga gamit. Halata talaga kay Mimay na labis ang suporta nito sa pag-aaral ng mga apo. Kay Mimay pa nga natuto ang mga anak niyang magsulat at magbasa. Lumipas ang mga araw, masaya naman ang buhay ni Vanji. Hindi lang niya napaghandaan nang ipatawag siya ng principal sa opisina. "Good morning, Mrs. Garcia. Pinatawag niyo raw po ako?" Wika ni Vanji pagpasok sa principal's office. "Pasok kayo, Teacher Vanji. Maupo ka." Napalunok sa kaba si Vanji. Alam niyang magiliw na tao ang principal ng school. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang nakikita niyang emosyon sa mukha nito. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May nabalitaan ako tungkol sa'yo. Teacher ka at hindi mabuting ehemplo sa mga bata, Teacher Vanji. Hindi ko pinahihintulutan ng ganitong imoralidad sa paaralan ko." Gulong-gulo ang isip ni Vanji sa sinabi ni Mrs. Garcia. Hindi niya alam kung anong ginawa niyang mali. Alam niyang wala siyang ginagawang makakasira sa pangalan at dignidad ng school. "Mrs. Garcia, mawalang galang na pero wala akong ginagawang kahit anong masama. Mahal ko po ang pagtuturo kaya wala akong gagawin kahit anong ikakasira ng propesyon ko. Kung ganon, hindi yun totoo? Alam mo bang kumakalat sa labas? May affair ka kay George na pinsan ng asawa mo. Maraming nakakita sa inyo. Magkasama at magkayakap pa. Kumakalat na may relasyon kayong dalawa. Mrs. Garcia, wala po kaming relasyon ni George. Kung sino man ang nagpakalat niyan, hindi po yun totoo. Ano tong kumakalat na kabi-kabila ang utang mo?" "Ha? Pero wala po kong inuutangan na kahit na sino." "Pero yun ang pinapakalat ng mga pinsan mo." Natigilan si Vanji sa sinabi ng principal. Hindi talaga titigil ang mga totoong pamangkin ni Mimay hanggang hindi siya bumabagsak. Hanggang kayang guluhin ng mga ito ang buhay niya ay gagawin ng mga ito. "Mrs. Garcia, hindi ko po alam kung bakit may mga kumakalat na balita tungkol sa akin. Wala akong utang sa kahit na sino. Pareho po kaming madisiplina ng asawa ko pagdating sa pera. Maniwala po kayo, wala pong katotohanan ng lahat ng yan. Hindi ko po magagawa sa asawa ko ang lokohin siya. Naniniwala ako sa iyo, Teacher Vanji, pero mahirap alisin sa isip ng mga tao ang balitang kumakalat tungkol sa iyo." Gulong-gulo ang isip ni Vanji na lumabas sa opisinang iyon. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sinubukan ni Vanji na tawagan ang asawa niya pero hindi ito sumasagot. Walang katotohanan ang lahat ng balitang kumakalat pero naging problema niya. Dignidad niya ang sinisira ng mga totoong kamag-anak ng nanay niya. Pag-uwi ng bahay ay nagulat si Vanji nang makita si Leo. Seryoso ito at inaya siya kaagad papunta sa kwarto para mag-usap. "Alam kong uuwi ka pero bakit hindi mo sinabi sa akin na ngayon ka pala uuwi?
Sana nasundo kita. Umuwi ako dahil hindi ako mapalagay, Vanji. Totoo ba? May relasyon kayo ng pinsan kong si George? Leo, nakarating din ang ganyang balita sa'yo? May nagpadala sa akin ng mga pictures. Magkasama kayo at magkayaka pa. Hindi ko sinasagot ang tawag mo kasi gusto kitang kausapin ng personal. Ayaw kong lamunin ako ng nararamdaman kong galit. Hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Leo, pati ba naman ikaw? Hindi kita niloloko. Kung ano man yung pictures na nakita mo, wala yung ibig sabihin. Kasama rin namin ang mga bata nung mga oras na yon. Nadaanan lang kami ni George kaya sinabay niya na kami. Walang mali siya ang lahat ng yon. Paano naman kita lolokohin? Mahal na mahal kita. Alam mo naman yan. Pasensya ka na, Vanji. Pinagdudahan kita. Nagselos lang ako. Hindi na napigilan ni Vanji ang umiyak. Pagod na siyang magpaliwanag. Kahit anong gawin niyang tama ay parang lagi na lang siya ang masama sa mga tao. Leo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinisiraan ako ng mga totoong pamangkin ni Mama. Sila ang nagpakalat ng mga maling balita tungkol sa akin. Naapektuhan ang relasyon natin, pati trabaho ko, muntik nang mawala. Ayaw kong pati ang mga anak natin, kung ano-anong gagawin nilang paninira. Lumuluhang sabi ni Vanji sa asawa. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Poprotektahan ko kayo. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Mas lalong napahagulgol ng iyak si Vanji. Kahit masakit para sa kanya ay gagawin niya. Alam niya kung ano ang gusto ng pamangkin ng mama niya. Kung yun lang ang paraan para matahimik ang lahat ay bubukod na sila at aalis sa mansyon na iyon. Nadudurog ang puso ni Vanji. Panay ang yakap sa kanya ng mama Mimay niya. Ayaw man niya itong iwanan, pero kailangan niyang gawin. Sa buhay ni Vanji, siguro darating talaga ang panahong hindi sila mananatiling magkasama ng nanay niya. Anak, lagi kang bibisita ha. Isama mo ang mga apo ko. Huwag mong hahayaang mamiss ko kayo. Umiiyak na sabi ni Mimay. Pinigilan ni Vanji ang maluharin. Oo naman po, dadalaw po kami palagi. Hindi naman kita matitiis, Mama. Saka huwag po kayong mag-alala. Binilin ko po kayo sa mga kasambahay. Lagi po kayong magsabi sa kanila kapag may kailangan kayo. Vanji, baka naman pwedeng huwag ka nalang umalis. Muling pakiusap ni Mimay. Mama, gusto na rin po naming bumukod. Gusto po namin subukan ni Leo na mamuhay ng kami lang. Muling yumakap si Mimay at hinalikan ng pisngi niya. Dito, Vanji, malaki ang mansyon. Kasyang-kasya tayo. Hindi naman kayo pabigat sa akin, kaya bakit lilipat pa kayo? Hindi na sumagot si Vanji. Malungkot lamang siyang ngumiti. Matanda na ang mama niya. Ayaw niyang bigyan ito ng problema tungkol sa ginawa ng mga tunay niyang pamangkin. Kaya para walang gulo, siya na lamang ang umiwas. Mahal na mahal kita, anak. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi ko gustong iwan mo pero inaasahan ko namang darating ang panahon na magkakahiwalay din tayo. Huling sabi pa ni Mimay bago tuluyang mamaalam sa kanya. Habang nasa biyahe papunta sa bagong bahay ay iyak ng iyak si Vanji. Gusto niyang bumalik. Ayaw naman talaga niyang iwanan ang kanyang ina, ang taong nagpalaki at nagmahal sa kanya ng sobra. Mama, bakit po natin iiwan si Lola Mimay? Tanong ng anak ni Vanji. Lilipat na tayo ng bahay. Si Lola Mimay mo, may sarili siyang bahay. Hindi niya pwedeng iwanan yon. Paliwanag niya sa anak. Magiging maayos din ang lahat. Magiging okay din ang mama doon. Lagi naman natin siyang bibisitahin. Wika naman ni Leo. Tumango-tango si Vanji at pinunasan ang mga luha. Umaasa siyang sana tama ang desisyon niya. Sa pag-alis nila, sana maging maayos na ang lahat.
Naging maayos naman ang paglipat ni Vanji at ang pamilya niya sa bagong tirahan. Nasasanay na sila sa adjustment na ginawa nila. Nag-resign na rin sa trabaho si Vanji. Sakalang siya muling hahanap ng trabaho kapag humupa na ang mga problemang kinakaharap niya. Vanji, may good news ako sa'yo. Pumayag na silang dito na lang ako madistino. Ibig sabihin, hindi na ako aalis. Masusubaybayan ko ng mga anak natin. Pati ikaw. Nakangiting wika ni Leo. Mabuti naman. Alam kong bahagi ng trabaho mo ang magligtas ng buhay. Pero hindi mo rin maaalis sa akin na mag-alala. Kapag pinadala ka sa gera, halos di ako makatulog. Ayaw kong mapahama ka kaya mas maganda ngang dito ka na lang. Lumalaban ako para sa bayan pero lumalaban din ako para sa inyo. Lagi ko namang sinasabi sa inyo kahit anong mangyari, babalik ako. Napangiti si Vanji, panatag ang loob niya. Simpleng buhay lang naman talaga ang gusto niya at tinupad yun ni Leo. Pagkatapos kumain ng hapunan ay nakatanggap si Vanji ng tawag. Hello? Sino to? Ma'am Vanji, si Ma'am Mimay po. Sinugod namin sa ospital. Balita ng kasambahay sa mansyon. Napatayo sa gulat si Vanji. Anong sabi mo? Anong nangyari? Hindi ko po alam, ma'am. Nakita na lang po namin siya walang malay. Bumagsak sa sahig. Marami pong dugo. Natatarantang sabi ng kasambahay. Nabitiwan ni Vanji ang cellphone. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Iyon ang naabutan ni Leo pagpasok sa kwarto. Tumakbo agad ito papalapit sa asawa. Kinuha ni Leo ang cellphone at ito ang maayos na nakipag-usap sa kasambahay para sa ibang detalye. Wala na sa sarili si Vanji. Sobrang nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang ina. Pagkarating sa ospital ay bumuhos na naman ang luha ni Vanji. Lalo na nang makitang kritikal ang lagay ni Mimay. At nasa loob pa rin ng ICU. Leo, kasalanan ko to. Hindi ko dapat iniwan si Mama. Sana nagtiis na lang ako sa mga pamangkin niya. Hindi sana to nangyari. Wala kang kasalanan. Walang may gusto nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Magiging maayos din ang lahat. Lumipas ang mga araw. Linggo at buwan ay hindi pa rin nagigising ang Mama Mimay niya. Ayaw ni Vanji na sumuko. Palaban ang nanay niya, kaya hindi siya napapagod na umasa. Halos mapabaya ni Vanji ang sarili. Mabuti na lang at nandyan si Leo. Naiintindihan siya at palaging umaalalay. Hindi niya alam ang gagawin niya kung wala ito sa tabi niya. Hinawakan ni Vanji ang kamay ng kanyang ina. Mama, gumising ka na. Ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Makikipaglaro ka sa mga apo mo, di ba? Rinig ni Vanji ang mga makinang nakakonekta sa katawan ng kanyang ina. Awang-awa na siya kay Mimay. Kung pwede niya lang kunin ang lahat ng sakit nito. Kung pwede niya lang palitan ito sa higaan ay ginawa niya na. Natigilan si Vanji nang biglang gumalaw ang dulo ng daliri ni Mimay. Mama! Ilang sandali pa ay unti-unti nitong iminulat ang mga mata. Mabilis na tumawag ng doktor si Vanji. Mabilis na magtiningnan ng doktor ang lagay ng mama niya. Nagising na si Mama? Tanong ni Leo. Oo, sabi ko naman sa'yo, palaban si Mama. Niyakap siya ni Leo. Panatag na ang kalooban ni Vanji dahil maayos na ang kanyang ina. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti nang nakarecover si Mimay mula sa pagkakakomatose. Ni minsan, hindi iniwan ni Vanji ang mama niya. Gusto niyang kapag may kailangan ito ay palagi siyang nasa tabi nito. Mama, dahan-dahan lang po. Anak, huwag kayo masyadong pasaway sa lola niyo. Behave lang ha. Ngumisi naman si Mimay. Hayaan mo na. Namiss ko tong mga apo ko. Masaya si Vanji dahil masigla na ulit ang kanyang ina. Ayaw niya na ulit itong iwanan para hindi na maulit ang mga nangyari.
Sa mansyon naman kayo ulit titira, di ba? Tanong ni Mimay. Opo, napag-usapan na po namin ni Leo. Gusto ko rin po kayong alagaan, Mama. Masaya akong babalik ka na sa atin. Huwag ka na ulit aalis, ha. Tahanan mo ang mansyon. Kahit hindi kita totoong anak, sa'yo pa rin yun. Napangiti na lang si Vanji. Sa totoo lang ay wala naman siyang interes sa mansyon na iyon. Ang mahalaga sa kanya ay nandoon pa rin ang mama niya. Pakiramdam ni Vanji ay magiging malungkot ang mansyon kapag wala si Mimay. Ilang sandali pa ay kinausap si Vanji ng doktor. Tatapatin na kita, misis. May taning ng buhay ng nanay ninyo. Parang may tumusok sa puso ni Vanji. Dok, sandali lang. Anong ibig niyong sabihin? Malakas po si Mama. Kita niyo naman. May pancreatic cancer si Mimay. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa buo niyang katawan. Base sa kalkulasyon ko, baka hanggang bukas ng umaga na lang ang itatagal niya. Pagkatapos makausap ang doktor ay tulala si Vanji sa loob ng sasakyan nila ni Leo. Ayaw niyang makita ni Mimay ang lungkot at sakit na nararamdaman niya. Ayaw ni Vanji na bigyan ng malungkot na alaala ang mama niya bago ito mawala. Nang kumalma ay pumasok na si Vanji sa silid nito. San ka nagpunta, anak? Kanina pa kitang hinahanap. Hindi napigilan ni Vanji na yakapin ang nanay niya. Mahal na mahal po kita, Mama. Sana alam mo po yan. Lumuluhang wika nito. Napapikit si Mimay habang habol ang hininga. Alam kong mahal ako ng anak ko. Ako ang nagpalaki sa iyo, Vanji, kaya alam ko. Hinawakan ni Vanji ang kamay ng ina. Mama, maraming salamat po sa lahat. Walang sawa po akong magsasabi ng salamat sa inyo. Hindi ako ganito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Salamat sa oras, sa pagmamahal at pagkalinga po sa akin. Salamat din, Vanji. Salamat dahil ikaw ang anak ko. Marahang sabi ni Mimay. Mama, pagod ka na po ba? Ihihiga na kita. Oo, anak. Gusto ko nang magpahinga. Inayos ko nang lahat para sa'yo. Gusto kong lumaban para sa'yo pero hindi ko na kaya. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Vanji. Mama, wag po kayong magsalita ng ganyan. Anak, palagi kitang babantayan. Mahal na mahal kita. Saad pa ni Mimay. Kasabay ng pagpikit ni Mimay ang pagtulo ng mga luha sa kaliwa nitong mata. Tumigil na rin siya sa paghinga. Hindi na napigilan ni Vanji ang humagulgol. Wala na ang mama niya. Tuluyan nang namaalam si Mimay. Tuluyan na siyang iniwanan. Pagkalipas ng mga araw, nailibing na si Mimay. Patuloy pa rin sa pagluluksa si Vanji. Mabuti na lang, palaging nasa tabi niya ang asawa para siya ay alalayan. Pasok po kayo, attorney, sabi ni Leo at pinatuloy ang abogado ni Mimay. Huminga ng malalim si Vanji. Magandang umaga po, attorney. Nakikiramay pa rin ako sa pagpanaw ni Mamimay. Nandito ako para sabihin ang huling habilin ng mama mo bago siya mamatay. Wika ng attorney. Wala po rito ang mga kamag-anak ni Mama. Hindi po sila bumisita kahit noong burol. Masama ang loob ni Vanji sa mga kamag-anak ni Mimay. Wala man lang pumunta kahit isa sa burol ng mama niya. Sa pangyayaring iyon, nalaman niyang wala naman talagang pakialam ang mga ito kay Mimay. Ilang sandali pa ay bigla na lang pumasok sa study room sina Carlita at Marilu. Galit na galit si Vanji sa mga ito. Nagpakita lang ang mga ito dahil lang sama na. Mas lalo pang napatunayan ni Vanji na wala talagang pakialam ito sa mama niya. Nandito kami. We are here to claim kung ano ang para sa amin. Attorney, come on. Sabihin mo sa hampas lupa at sampid na yan na wala siyang makukuha ni isang kusing kay Tita Mimay.
dahil hindi naman siya tunay na anak. Nang aasar na sabi ni Carlita. Tumawa naman si Marilu. Ilusyonada kasi. Tingin sa sarili tagapagmana. Ampun lang naman. Napailing ang abogado at tumingin sa magkapatid. Walang iniwan sa inyo kahit na ano si Mamimay. Kay Vanji mapupunta ang lahat ng ari-arian. What? Gulat na tanong ni Carlita. That's impossible. Mga pamangkin niya kami. May karapatan kami sa mga ari-arian. Apila naman ni Marilu. Ampun si Vanji pero legally adopted siya ng mga magulang ni Mamimay. Kaya may karapatan pa rin siya sa mga pag-aari ni Mamimay. Isa pa, according sa last will and testament ng Yumao ay ipinapamana niya ang mansyon, mga lupain, mga sasakyan at nagkakahalagang 50 million kay Vanji, ang kaisa-isa niyang anak. Imporma ng attorney. Parang mahihimatay si Vanji sa narinig. Hindi siya makapaniwalang pinamana sa kanyang lahat ni Mimay ang ari-arian nito. Kung hindi lang siya hawak ni Leo ay baka natumba na siya. Totoo po ba talaga yan, attorney? Tanong ni Vanji. Tumango naman ang abogado. Nang magising siya sa pagkakakomatose, sinigurado niyang sa'yo mapupunta ang lahat ng ari-arian. Hindi ako papayag. Sigaw ni Carlita at bigla na lang inilabas ang baril at itinutok sa kanya. Ate, anong ginagawa mo? Gulantang na tanong ni Marilu sa kapatid. Manahimik ka, Marilu. Sigaw naman ni Carlita. Mabilis namang kumilos ang asawa ni Vanji. Dinala siya ni Leo sa likod nito. Ibaba mo yung baril mo, Carlita. Hindi, ba't ko to ibababa? Papatayin ko si Vanji. Buwisit ka. Bakit di ka nalang mamatay? Panira ka sa buhay namin. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi agad na malaya ni Vanji na nakikipag-agawan na pala si Leo ng baril kay Carlita. Takot na takot siyang mabaril ang asawa niya. Ilang sandali pa ay tumalsik na rin ang baril. Mabilis na hinawakan ni Leo ang kamay ni Carlita at itinali iyon. Pakawalan niyo ko. Kung may dapat na ikulong dito si Vanji yon, manggagamit ka, mga agaw. Tumawag si Leo ng pulis para dalhin sa presinto si Carlita. Pagkatapos mawala ni Carlita sa study room, ay sunod-sunod na tumulo ang luha ni Vanji. Vanji, tahan na. Okay nang lahat. Hindi ka niya masasaktan. Hindi na niya tayo guguluhin pa. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Tumango si Vanji. Ayaw niya naman talaga ng gulo. Gusto niya lang ng buhay na tahimik. Pagkatapos ng gulong iyon ay pinilit ni Vanji na bumalik sa dating buhay. Alam niyang hindi magiging masaya ang mama Mimay niya kung miserable ang buhay niya. Sinikap niyang maging maayos ulit para sa pamilya at para na rin sa sarili niya. Inilapag ni Vanji ang mga bulaklak sa harap ng puntod ng mama niya. Kumusta ka na dyan sa langit, mama? Sana maayos lang ang lagay mo dyan. Miss na miss ko na po kayo. Vanji, nasisiguro ko. Masayang masaya si mama ngayon kung nasaan man siya. Wika ni Leo. Sumandal si Vanji sa dibdib ng asawa. Pinagmasdan nila ang mga anak nilang nakaluhod sa puntod ng lola ng mga ito. Maraming naging pagsubok sa buhay ni Vanji, pero kahit ganoon, hindi siya sumuko. Napakaswerte niya dahil naging asawa niya si Leo. Mapalad si Vanji dahil isang tulad ni Mimay, ang kanyang naging ina. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.